17:1 ay pag-uutos at hindi panalangin. Yes, Ano walang ang mababasang mababasa mo? panalangin. Makinig ka muna. Wala pa akong tanong. Ano ang mababasa mo sa Good News Bible? Jesus pray for his disciple o hindi? Jesus pray for his disciple, pero hindi naman yan nilalaman ng Panalangin 17:1. o hindi panalangin? Panalangin yan. Amen. Yan ang title, pero hindi naman yan ang sinasabi ng 1:17:1. Yan yung main Sunod na title. tanong. Hindi mo na, Sa brad. translation ng New Testament Pinoy version, ano ang nakalagay? Nag-pray si Jesus o hindi nag-pray si Jesus? Anong Sa talata yan? 17 pa rin, 17. Nag-pray si Jesus o hindi nag-pray si Jesus? Komentary yan. Yan ang komentary. Yung main Ano ang heading na ipinakita mo. nakalagay? Nag-pray si Jesus o hindi nag-pray si Jesus? Hindi ko nababasa. Yan. Nabasa Hindi mo ko na? nababasa. Ang nababasa na nanalangin ay sa 9. Pero ang 17:1 sa is ang pakikipag-usap ni Jesus sa Diyos. Walang nabasa na nanalangin siya. Next question. Dito sa Good News Bible, ano ang nakalagay? Jesus pray o hindi Jesus pray? Yan ay tumutukoy sa kabuuan. Ano ang nakalagay? Jesus prays o hindi? Jesus prays. Pero Amen. ang John 17:1, brother, excuse me, pero maliwanag sa John 17:1-6, hindi siya nananalangin kundi nakikipag-usap sa Diyos. Sa Ang Amplified pananalangin ay Norlis, nagsimula sa 9. sa Simplified New Testament, sa chapter 17, ano nakalagay? Jesus prayer of intercession o hindi Jesus prayer of intercession? Yan. Yang heading yan, brother. Heading yan. Yan yung kabuuan. Pero Ano ang natin, nakalagay sa heading bago yung chapter 17? Jesus prayer o hindi Jesus prayer? objection, heading yan. Ang pinag-uusapan natin. John 17. Ano ang nakalagay sa heading sa chapter 17? Jesus prayer o hindi Jesus prayer? Jesus prayer, Amen. patungkol yan sa 9. Patungkol sa 9. Pero maliwanag, ang John 17:1-6 ay hindi pananalangin, kundi pakikipag-usap. Next question. Ito sa ang salita ng buhay. Ano ang nakalagay? Idinalangin ni Jesus ang mga alagad o hindi idinalangin ni Jesus ang mga alagad? Wala pong mababasa niya sa original. Yan ay pagdaragdag. Yan ay pagdaragdag. Ano ang mababasa mo sa salita ng buhay? Idinalangin ni Jesus o hindi idinalangin ni Jesus? Categorical. Okay. Objection, wala yan sa original na manuskripto. Wala akong pakialam kung hindi nakalagay. Ano nakalagay sa aking Biblia? Idinalangin ni Jesus o hindi idinalangin ni Jesus? Wala akong inilatag na heading. Ang inilatag ko ay John 17:1-6. Sa John 17:1-6, walang nabanggit na Next question, Revised Standard Version. Sa Revised Standard Version, Jesus pray o hindi Jesus pray? Okay, objection, hindi heading. Ang pinag-uusapan natin, yan ay heading pagdaragdag yan ng author. Ang pinag-uusapan natin ay John 17:1-6. Ang nakalagay, tumingala siya at walang nababasang nananalangin siya. Salamat. Sa Boy's New Testament, ano ang nakalagay? In this great prayer o hindi in this great prayer? Okay, maliwanag po, John 17:1, wala po nakalagay na nanalangin siya, ang nakalagay tumingala siya. Okay, yung heading na yan ay pagdaragdag yan. Salamat po. Sa Bagong Tipang Katoliko, Biblia ng Katoliko, ano ang nakalagay? Ang panalangin ni Jesus o hindi panalangin ni Jesus? Sabi ko nga po heading yan. Ang heading ay pagdaragdag. Ano ang nakalagay sa heading? Panalangin ni Jesus o hindi panalangin ni Jesus? Objection, ang heading ay hindi bahagi ng manuskripto. Kuya Robin, Oh. pwedeng pasingit. Sige.
Dami ng talata nun, ayaw pa rin bumigay. Hindi naman po talata ang binasa mo, kundi heading, kaibigan. Ang pinag-uusapan natin dyan, 17.1. Heading yan, pagdaragdag yan ng author. Maliwanag sa dyan, 17.1, walang nakasulat na nananalangin, kundi tumingala si Jesus at nagsalita. Ako naman magtatanong, Bro Isgad, hindi naman heading yung itatanong ko sa iyo. Pag nananalangin, hindi na Diyos. Ano po? Pag nananalangin, hindi Diyos yun, ano? Kapag nananalangin, hindi Diyos. Ay, hindi. Diyos din yun. Kasi ang Ama nananalangin kay Jesus. Anong sabi ng Ama? Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Di ba pananalangin yun ng Ama sa Diyos? Pero Basahin si natin, Cristo, At sinabi ng Ama patungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Sa makatuwid yung Ama ay sinasamba si Jesus. Kasi tinatawag niyang Diyos. sunod na tanong. Sunod na tanong, si Cristo ba nanalangin sa Ama? Yes or no? Yes, nanalangin si Kristo sa Ama at ang Ama din naman ay nananalangin kay Jesus. Ang sabi sa Hebreo 1:8, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay magharing may katarungan. Nananalangin siya. Ang Ama ay nananalangin kay Jesus. Sunod na tanong, bakit kanina sabi mo hindi nananalangin si Kristo sa Ama? Wala Tapos ngayon nananalangin. Ay, hindi ako. Wala kinalaman niya sa John 17:1. Ang tanong mo kasi, walang kinalaman sa John 17:1. Okay, sa John 17:1. Huwag mo ipasok ang walang kinalaman sa tanong. Sunod na tanong. Sa John 17:1, ito, nasa New International Version. John 17:1, ang sabi dyan, after Jesus said this, He looked toward heaven and what? And ano raw? Mali yan, maling salin yan. Alam mo kasi brother, Ano di ba tinuruan tayo? Di ba anong turo ni Jesus sa pananalangin? Anong sagot mo? Wait lang. Ang sabi diyan, John 17:1. After Jesus said, He looked toward heaven and blank. And pray. Pero dito sa maraming sa nakalagay spoke. Amen. Dito sa spoke in this world. Nakalagay dito marami ha. Baka naman computer yan. Baka naman kailangan mo ng international version talaga. Baka naman hindi naman yun ang nakalagay. Computer mo lang yan, edited. Basahin natin ang King James Version. Marami dito ha. Nakalagay, He said lang nakalagay. Jesus spoke this thing and raising His eyes to heaven and He said. He said. Ang daming He said So malinaw sa iyo na hindi nananalangin si Kristo diyan. Yes, nakikipag-usap siya sa Ama. Ipipilit. Yung bang pakikipag-usap sa Diyos na yun, hindi ba pananalangin yun? Hindi, maliwanag na ito hindi prayer. Kasi ang prayer, may binigay lang yan. bigyan mo niya ako So kwentuhan yan, hindi siya nananalangin. Tama, kwentuhan na mag-ama. Ba't pa nagkukwentuhan ba kayo? Yung Ama, nananalangin agad. Sumagot ba ang Ama? Sumagot. Kwentuhan lang, pero, kayo naman pala. Hindi, sumagot ba? Pagka nananalangin ka pa, sumasagot ba ang Diyos? Yes. Ibig sabihin, yung boses niya, maririnig mo ba yung boses niya, ganon? Para bilang kwentuhan, ganon? Kasi siya Diyos. Kaya ganyan siya Hindi nga. Pag ikay nananalangin. Sabi daw pare, musta ka na, ganun ba? Doon sa pagkakataong yun, meron bang sagot ang Diyos? Sa pagkakataong yun, ano sabi? Ayun, sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi, ang Ibig Diyos. sabihin, hindi nagsalita, pero nakita yung aksyon. Ang sabi Ibig sabihin, hindi pakikipag-usap yun, kundi pananalangin. Hindi, utos nga. Kaya tama, yung mga saling ibinasa sa'yo, na panalangin yun. Ipipilit mo pang hindi panalangin. Ang daming mga nagsipagsalin panalangin, hindi mo paniniwalaan yun. Porque sinabing spoke, hindi na panalangin. Okay, bibigyan kita ng, bigyan niya akong time magsalita. Bakit hindi to prayer? Tinuruan tayo ni Kristo sa prayer. Ang sabi sa prayer, Ipipilit pa rin naman. bakit pipilit? May time ako magsalita kasi nagtatanong. Bro Isgad, ano ba ang simula ng panalangin ni Kristo? Ano yung unang sinasabi niya? Ganito ang panalangin. Sabi ni Kristo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun ang prayer. Pero wala dito mababasang Ama namin. Ang nakalagay dito ha, Jesus spoke these things and Kuya Robin, yung dating salin niya, Kuya Robin. Ang banggit ba ni Kristo pag nananalangin siya, ang unang termino, Ama?
Hmm? Pag nananalangin ba si Kristo, ang unang banggit niya, Ama? Ama.